We gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house. This is your house. Your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. Your home. We welcome you today. This is your house. This is your house. Your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. Your home. We welcome you today. What do you say? We welcome you today. We welcome you today. Yes, Lord Jesus, we enthrone. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are here. Standing in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, as we worship in your throne, oh Lord Jesus, and take your place. And also praise the Lord. Praise the Lord. Good. Hallelujah. Hallelujah! Yes. Let's clap your hands, everybody! Praise you, Lord! You're number one! Energy! God is fighting for us. He is on our side. He has overcome it. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Hallelujah. One more time, let us say, God is fighting for us. Praise the Lord! God is fighting for us. God is on our side. He has overcome it. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. You are here! Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Oh! Hey! Hallelujah! Hey! Life is free, and I am free in Jesus' name. Yes! Carry your burdens, carrying our burdens, covering our sin. He has overcome, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. You are here! I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me. And I am free in Jesus' name. Hey, 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 hey! I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed,
and I am healed in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah. Taas ang kamay! Walang pagsakalan! Hallelujah! Sigaw po natin, God is fighting for us! God is fighting for us! Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and He is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and He is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and He is defeated, and we will shout it out. For the last time, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and He is defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare you have in Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. What a wonderful day it is, Lord. How beautiful you are. All of your creation, Lord. We give you praise, we give you thanks. Hallelujah. In glory in creation, now we feel you are Christ. What a beautiful day it is. What a beautiful day it is. The name of Jesus Christ. What a beautiful day it is. Beautiful Christmas. What a beautiful day it is. The name of Jesus. We didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. The sin was great, the love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Sa alam ng
manaming makapangyarihan at mapagmahal. Tinitipon mo kami sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Pinupuri ka namin sa araw na ito at muli ka namin itinataas at sinasamba sa iyong presensya. Purihin ka, O Diyos, naming makapangyarihan sa lahat. Mga karamdaman ay gumaling, mga pasakit sa buhay ay iyong inalis. May pagsubok sa buhay, ngunit kami ay inyong tinuruan para mabuhay ng naayon sa inyong kalooban. Panginoong Diyos, kamanga-manga ang iyong ginawa. Lahat may aral, lahat may nagtuwid. Lahat ng ito'y iyong kaloob muli. Kaming hinikayat na kami ay magbago ng pananaw sa buhay. Hindi man ngayon sa bawat araw na kami nabubuhay, nandun ang iyong aral at gabay. Papuri sa iyo, O Diyos, napakabuti mo sa lahat. Ramdam ka namin dito sa aming puso. Namumuhay ka sa buhay namin, kasama ka hanggang sa muli. Purihin ka, aming Panginoon, at tunay po na ang panalangin ito ay laman ng pasasalamat, ng papuri at pagsamba sa nag-iisang Diyos at nag-iisang Panginoon ng aming buhay. Panginoong Jesus, salamat po, Panginoon, at tunay po na hindi mauubusan ng dahilan ang mga nagpupuri sa iyo, sapagkat kapuri-puri ang iyong grasya. Mga biyayang dulot mo sa buhay ng lahat na nagtitiwala at sa mga tinatawag mong mga anak. Lord, maraming salamat dahil po sa mga bagay na iyong ipinahihintulot sa aming buhay. Kami ay nagpupuri pa rin, Panginoon, dahil po sa bagong buhay at sa bawat opportunity at pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord, ang dami naming mga second chances in life. Marami kaming opportunity to start over, Panginoon, because you gave us. You allow us, Panginoon, to learn from our mistakes. And we thank you, Lord, because we have Father in heaven, na kung saan, Panginoon, kami ay nauunawaan, na kami ay nakikita niya araw-araw, na kung kami ay naghihirap, kung tayo ay dumaraan sa mga pagsubok at sa mga oras na sinasabing natin hindi na natin kaya, naroon ka, Panginoon, upang sakluluhan kami, tulungan kami, turuan kami at higit sa lahat, iparamdam sa amin na ang pagmamahal mo ay mas lalo pang tumatapang, mas lalo pang umiinit sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyo. At sa lahat ng mga anak mo dito sa lupa, pinupuri kita, Panginoon, sinasamba kita, dahil wala ka pong katulad. Wala ka katulad sapagkat ang pag-ibig mo ay hindi kayang sukatin. Panginoon, ikaw lamang ang Diyos na tunay pong nagpaparamdam sa amin ng tunay ng kalayaan, tunay ng kalakasan, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, napagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay, na siya namin nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. Punuin mo po ang aming puso ng pagpupuri, ng pagsamba sa araw-araw. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay kapuri-puri, sapagkat ikaw ay banal, sapagkat ikaw ay tunay na nagmamahal na walang anumang kapalit. Kami ay iyong iniligtas, kami ay iyong minahal sa kabila ng aming mga kasalanan. Panginoon, tunay po na ang papuri namin ay papuri sa iyong kabanalan, papuri sa iyong kabutihan, papuri sa iyong gabay, papuri sa mga bagay na ibinibigay mo at pinagkakaloob sa amin, papuri para sa magandang plano mo sa aming buhay. Muli po, Panginoon, hayaan mo na maibalik namin ang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. You are forever in my life. We see your dream, the sea inside. Over with your hand and
I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried with everlasting arms. You never let me go. Through it all. Magsiluhod po tayong lahat. Aming mapagmahal na mahabaging Diyos, lumalapit po kami sa iyo ngayon nang may pagpapakumbaba at pagsisisi sa aming puso. Inaamin po namin na kami ay nagkasala sa iyo sa aming mga salita, sa gawa, at maging sa aming mga iniisip. Maraming beses po naming nalilimutan ang iyong mga utos at hinayaan naming manaig ang aming kahinaan. Patawad po sa mga pagkakataong hindi ka namin inuuna at mas piniling sundin ang aming sariling kagustuhan kaysa sa iyong banal na kalooban. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang aming puso na puno ng pagsisisi. Bakit po namin maraming beses kami nagkulang sa aming pamilya, sa aming kapwa at lalo na sa iyo. Patawad po sa aming mga nagawang pagkakamali, sa mga salitang nagkakasakit sa iba, sa mga kilos na hindi nararapat at sa mga pagkakataong hindi kami naging mabuting anak mo. Alam po namin hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, ngunit sa iyong walang hanggang awa at biyaya, patuloy mo kaming iniibig at tinatanggap. Panginoon, hinahangat po namin na maging malinis ang aming mga puso at upang maging mas mabuting tao, ngunit nahihirapan po kaming tuparin ito. Patawad, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang, maging sa aming mga kalabisan. Patawarin niyo po kami dahil sa aming mga makagsalanang mata, mapanghusgang dila at mariming isip. Patawad po, Ama, patawad po. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. I know you love me. God was upon me, when you were my shadow, when
separate me now? At the cross I bow my knees, lay your love was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the way. Glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Panginoon, kami ko'y nagpupuri at lubos na nagpapasalamat sa iyo sa mga oras na ito na muli mo kaming tinipon upang malagdagan ang aming mga kalaman paano muling makipag-usap sa iyo. Panginoon, salamat sa walang sawang gabay at pagmamahal sa amin. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Sa araw-araw, naggrasyang aming tinatamasa. Sa bawat paghinga at pagkilos araw-araw na alam namin ikaw ang may gawa na maraming salamat po. Salamat Panginoon, binigyan mo kami ng higit pa sa mga pangangailangan namin. Binigyan mo kami ng pamilya at kaibigan na kumakalinga at nagmamahal sa amin. Sila po ang tanda ng iyong dakilang pag-ibig sa amin. Panginoon, salamat na kami ay iyong binigyan ng community, ang Certificate Community, na siyang umaagapay sa aming mag-asawahan para muli kaming mapalapit sa iyo. Salamat din po, Ama, tinulungan mo kaming gawin ang tama at nagpapadala ka ng mga taong kaagapay at karamay namin sa buhay. Sa iba't ibang paraan, ipinapadama mo sa amin ang iyong presensya. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng pagpapala na ibigay mo sa amin, pati na rin sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Sa kabila man ng paghihirap at pagsubok na kinakaharap namin, tunay na mapalad kami dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Ito ay aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus at kay Mama Mary. Amen. Say I am free because of
Ama namin nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Tuwarin mo kami sa aming mga pagkakamali at pagkukulang, sa aming pagiging makasarili at pagiging eksklusibo. Tulungan mo kami na maging bukas sa iba, anuman ang kanilang paniniwala at pinagmulan. Ibigay mo sa amin ang lakas ng loob na tumulong sa mga nangangailangan na maglingkod sa iyo ng buong puso at maging instrumento ng iyong pag-ibig sa mundo. Gabayan mo kami sa aming mga gawain sa community upang ang lahat ng aming ginagawa ay magbigay ng karangalan at sa ikabubuti ng lahat. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban at tapang na sundin ito. Tulungan mo kami magpakita ng pagmamahal sa aming mga kapwa at maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang agarang kagalingan ng aming Santo Papa. Ganon din, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman, ang lahat ng mga napapagay, mga napapagod, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Itinataas namin ang bawat isa sa iyo. Ganon din, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming gawain sa Serving AME Community. Ang lahat ng aming mga leaders, Panginoon. Ang lahat ng mga ministries. Patuloy mo kami palakasin, Panginoon, upang magampanan namin ang aming mga tungkulin, ang aming mga misyon para sa iyo, Panginoon. Ikaw ang kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming tagumpay. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Halina, Espiritu Santo.
Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ay agad na magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Ang mabuting balita. So yung aking reflection po ay hinati ko sa tatlong bahagi. Yung una po yung base dun sa Bible reading natin, yung pagkakaisa sa kabutihan. So yung talatang ito ay nagpapakita lamang ng kahalagahan ng pagkakaisa ng paggawa ng mabuti. So dito po pinapakita na yung ating faith po ay hindi po exclusive. Ito po ay inclusive. Inclusive dahil ito po ay para sa mga taong naniniwala kay Lord. So, as long as tayo ay nagmamahal at lahat ng ginagawa natin ay para kay Lord, dapat ganun po yung treatment natin. Dapat hindi tayo, parang feeling natin ay tayo lang yung maliligtas. Pangalawa naman po ay yung kahalagahan ng paglilingkod. So dito po, base dun sa Bible study, base dun sa readings, ipinaramdam ni Lord sa mga apostoles niya na hindi po mahalaga yung position natin. Position sa simbahan, hindi mahalaga kung ano yung inaatang sa atin. Ang mahalaga po ay handa po tayo magbigay at magbahagi ng ating mga skills kung tayo po ay nabigyan ng pagkakataon. So, dapat po ay, kumbaga hindi siya exclusive sa isang position lamang. Lahat tayo ay may kakayahan na magbahagi ng ating kakayahan upang maipakita yung pagmamahal natin kay Lord. Yung pinaka-last naman po, yung pagiging bukas sa iba. Tulad po ng sinabi ko, dito, ang message ni Lord dito ay hindi po exclusive, parang hindi maganda na iparamdam natin sa iba na exclusive po ang paglilingkod. So dito sinasabi na sa halip na dapat tayo magsumikap na magkaroon ng paggawa ng mabuti anuman ang ating pagkakakilanlan. So sa mundong punong-puno ng division, isa lang naman yung sinasabi ni Lord, dapat maging appreciative tayo sa mga taong patuloy na nagsusumikap na makatulong sa ibang tao as long as ito ay para kay Lord. Yun lamang po. Maraming salamat. Sa po na umatin ng ating prayer gathering. Yan, sila. Palakpakan naman po natin ng Panginoon sa buhay nila, si Sweng. Yan. Hello po. Welcome po. You are very much welcome po sa Survey Day community. Mababait po kami. Ewan ko lang po yung iba. Charot. Okay, so lahat dito. Masaya po kami. Nakakasama po namin kayo at yung family niyo po. Thank you po sa pagdalo. So, yun po. Dahil wala po tayong speaker, may gagawin po tayo ngayong araw na ito. Pwede po bang may flash na po yan, Mami? Thank you po. Thank you very much. In accordance po sa ating Word of God for tonight, meron po tayong papaikuting dalawang tanong. Okay? Number 1 question, meron ka bang karanasan sa buhay kung saan hinusgahan mo ang isang tao dahil hindi siya kabilang sa iyong grupo? Ngunit sa huli ay natuklasan mong gumagawa din siya ng mabuti. Sa pangalawa naman po, paano mo ipapakita ang iyong pagtanggap na may bukas na loob sa ibang tao na may mabuting layunin kahit hindi siya bahagi ng iyong simbahan o samahan? So iiwan lang po natin ito dito
So let us group ourselves into 5 po ba o 4? 5. Let's group ourselves into 5. Siguro po, mauna po sa inyo. 1, si Sis Lara. Pakakuha ko natin ng Lord. Check. Good evening po. Hindi ko na po isa-isahin yung bawat ng members namin. Isa-summarize ko na lang po. Bali, sa group ko namin, ang tingin kong naging judgment namin sa mga grupo siguro ng other religion, sexuality, tsaka yung mga brotherhood na grupo, ang karamihan sa na judge namin. I think sa mga narinig ko, nagkakaroon kami ng judgment dahil sa kulang yung awareness ng bawat isa dun sa particular na religion or na grupo na ginajudge namin. Kaya nagkakaroon ng anong tamang term? Basta kaya nagkakaroon ng paghusga, although hindi naman masama yung intention, pero just because kasi magkakaiba po tayo ng background, ng kinalakihan, kaya yun yung nagiging root ng judgment natin sa iba. Kasi nga iba sila din sa nakalakihan natin. Tapos, ang nakikita ko na bawat isa sa amin, nagkakaroon din ng realization na, okay, hindi naman pala yun. Nung nagkaroon na ng mas malalim na pagkakaunawa dun sa, halimbawa sa isang sekta ng relihiyon, medyo nagkakaroon ka ng kakilala o kaya kaibigan, so medyo lumalawak yung kaalaman mo tungkol doon. So nagiging bukas yung isip mo na, yes, magkaiba kami, pero meron din naman palang parehas naman kami ng layunin.
So yun yung nagiging paraan or way para magkaroon ng understanding. Although hindi ka direct kang uma-agree, pero pwede mo namang unawain para hindi kayo mag-away. Yun nga po, yung paano mo makikita yung paraan ng iyong pagtanggap is yung, I think yung sa mga narinig ko, nung naunawaan na nila yung certain religion or yung situation na meron sila, mas naging bukas yung isipan nila para magkaroon ng reconciliation kung yun. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Next po, group number 2. Yan. Ayaw, wala. Bida si Mr., bida si Mrs. Wala kaming laban. Pinain. Magandang gabi po. Susundan ko lang po yung kwento ng aking sis wife. Pero sa grupo po namin, sa mga nag-share po, maraming salamat po sa kanila. Yung mga mag-nag-share sa likod, sa bandang kaliwa. ang shinare po nila, parehas nung narinig ko na shinare din ni sis wife, na tungkol dun sa pakikisalamuha sa ibang reliyon, kasapi sa ibang reliyon. So parang ang itsura, similar, technically parang similar concept din naman siya na sa una, dahil nga ang in-impress mo, syempre yung sariling reliyon, yun yung kabisado mo, at pagka iba yung uri ng, sorry sa, pero pag iba yung uri ng pag-preach ninyo, parang merong, doon sa narinig ko, parang ang approach ay, yung isa, parang kung sarado, Kristiyano ka, hindi mo talaga entertain initially, pero pagka doon sa isang na-share kasi, nakita niyo yung kabutihang ginagawa ng isang kasama nila sa community, sa lugar nila na kabutihan on a daily basis, o hindi man daily, regular na, nag-aabot siya ng pagkain, pagka meron siyang sobra. Tapos, ganun din naman yung isang shinare na totally in-embrace niya yung iba yung reliyon, siya yung nagpasakop sa reliyon ng Catholic. Kasi nga, at the end of the day kasi pagka magkakaiba tayo ng pinipreach, pagka magkakaiba tayo ng paniniwala, hindi maganda yung environment, hindi tayo magkakasundo. Kung titignan din naman kasi natin yung pinaka-objective natin, kung ano talaga yung sinasamba natin, kumbaga, isa lang din naman yung Diyos, tutusin. So kung doon sa number 2, paano ipapakita ang iyong pagtanggap na may bukas na loob, siguro doon sa mga narinig ko, lalo lang sa isa na shinare, kung naiintindihan mo naman kung paano nila ginagawa yung kanilang pag-preach sa Diyos, at sa tingin mo wala namang masama doon, at importante kasi masaya ka doon, at tinatanggap ko din siya ng buong buo. Isa lang din naman ng Diyos natin. So kung yun ang pinagdadasal mo at nagiging masaya ka doon sa ginagawa mo na wala namang masama sa ibang tao, yun pa rin yung pinaka-importante. Maraming salamat po. Amen. Wala ko ako si Lord. Good evening po. Sa amin naman sa group 3, bali yung paghuhusga sa paniniwala, paghuhusga sa kamalian, paghuhusga sa trabaho, at paghuhusga sa katayuan sa buhay. Share ko lang po sa karanasan ko. Itong karanasan sa paghuhusga, talagang kumbaga na-experience ko to siya, which sa kinalakihan ko kasi sa probinsya, meron kasi kaming yung tawag dito yung boundaries. Pag Christian ka lang. Muslim ka lang. Hindi ka pwedeng mahalo doon kasi yung paniniwala ng Kristiyano, pag pumasok ka sa lugar nila, hindi ka lang makakalabas ng buhay.
which talagang simula bata hanggang lumaki ako, yun talaga yung tumatak sa isipan ko na ganun sila. Kasi pag sinabing mayroong nawawalang kalabaw, tinira ng Muslim yan. May nawawalang sasakyan, tinira naman ng Muslim yan. Ganun eh. Kumbaga parang sila lahat. At yung pagbuhusga na hindi naman sila yung may gawa, natuturo sa kanila dahil nga sa maling paniniwala. Which pagdating siguro ng high school, doon ko na-realize na yung mga sinasabi nila, hindi lahat totoo. Kasi mayroon akong kaklase na isa siyang purong Muslim, which yun nga yung sinasabi nila pag Muslim ka, takot sa iyo yung mga Christian kasi kumbaga marunong silang sinasabi ng traidor o tumitira ng patalikod, yun yung paniniwala. Pero nung time na naging magkakilala kami, kinuwento ko sa kanya yung bakit sila ganito. So, yun nga, sinabi naman nila na hindi naman totoo lahat yun, although meron sa kanilang gumagawa nun, pero hindi lahat. At saka, one time na imbitahan ako sa kanila, sa lugar nila, anak siya ng MILF commander. So, doon pinaliwanag sa akin na yung mga gawain nila na yung mga nag-aakla sila, which may basihan naman talaga. Kaya lang, sa mga kasamahan nila na sobra-sobra yung sobra na yung mga ginagawa, which hindi na naayon sa kanilang paniniwala. Kaya nadadamay yung mga hindi kasama. Kaya yun nga, yung paano ipapakita yung pagtanggap na may bukas loob sa ibang tao, kabuting layunin. Yun, kumbaga, pakinggan mo lang sila at tindihin mo rin yung mga layunin nila para kumbaga magkakasundo na at saka maiwasan na yung gulo. Yun lang po. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Base po sa pagkakaunawa ko sa sharing namin kaninang group 4, yes po, lahat halos nakaranas or nakumit yung bagay na to. Iba't ibang level, because of their own experiences and depende po sa personality din po ng bawat member namin kanina. And then kung paano po natanggap, I think we have common denominator because of being part of the community, nagkaroon ng transformation. And then because of transformation, nagkaroon o na-practice kahit pa paano ang humility. Yun po. So, as a servant, di ba nga po, mahirap maglingkod, mahirap sumunod. Pero pag servant ka, kailangan mong itry or isabuhay yung pagiging or yung humility na dapat natin ipakita sa kapwa po natin. Yun lamang po. Thank you po, sis. Salamat po. Gusto ko na din pong i-take the opportunity na mag-thank you po sa inyong lahat sa paggalipang po sa family po namin. Ako po ay second natin po yung mother ko po tsaka yung pinsan ko po. It's their first time. So parang freshen up yung matagal na panahon na hindi po nila nakapag-attend ng prayer meeting. Thank you po. Thank you. Opo, if I may share, just give me 1 second or a few seconds. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung a very short song about servant. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. And make the prayers of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. To God be all the glory. Always po natin tandaan, walang lingkod na pinababayaan. Thank you po. Sa kanila, tayo sa marriage encounter. Noong 1990s,
ang patakaran ng marriage encounter, ang ipa-ME lang natin ay kasal sa simbahan. Siguro yung ibang matagal na dito ay yun ang alam nilang way of recruiting, yung kasal sa simbahan. Noong si Pope Paul II, sabi na po pwede kahit naman civil, inaccept na natin noong time na yon na kahit civil marriage, ininatanggap na rin natin. Kahit yung ibang community pa na under ng MEFT, ay nandun pa rin sila sa strict na patakaran na kasal lang sa simbahan. Dumating si Pope Francis, siya ang nagbukas ng pintuan, yakapin ang lahat. Walang iiwan, kundi lahat ay ating yayakapin dahil yung mga hindi kasal sa simbahan, mas lalo nilang kailangan ang gabay ng simbahan. Kaya from that time, ang ating community ay naging bukas na sa pagtanggap kahit mga live-in pa lang. Ayan sila Iron, sila yung nakita nila yung beauty ng sacraments, kaya tinanggap nila ngayon yung ng sacrament, di ba? So, palakpakan natin at isa sila sa ating pong buhay na saksi na hindi ibig sabihin naglilibin kayo, wala na kayong pag-asang makasal pa. Ngayon, with that, dahil sa komplikadong mundo natin ngayon, even sa class 69, re-remind namin, kapag meron kayong recruit na live-in, para lang ma-validate natin na walang impediment. Anong ibig sabihin ng impediment? Yung merong kasal sa una. No? Tapos magsasama sila. Medyo komplikado po yon. Hindi natin po kayang solusyonan yung problemang yon. Kasi dapat natiteach tayo na God's plan. Sa umpisa pa lang, kayo na yung tinawag ng Diyos maging mag-asawa. Tapos iba yung dadalhin mo sa ME. Di ba? Di ba? Medyo kailangan natin mag-ingat-ingat. Kaya, ihinga natin ng Senomar. Okay ba yon? Para na maging safe tayo. Certificate of no marriage. Para pag tinignan natin, pag umatay sila, na pareho silang single, okay lang yon. Tatanggapin natin. Okay po ba yan? So, yun ang sinasabi natin na hindi tayo manghuhusga. Lahat ay yayakusin natin. Tutulungan natin yung kailangan natin tulungan. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ang na-share po ng Group 5 is tungkol po sa religion din po. So, yung mga kinalakihan, yung mga na-experience po, mga nakakasama po na tao, and then yung mga nakakasama po sa work, tsaka po yung sa community din po. Siyempre, hindi po mawawala yun na nakakapanghusga po tayo sa mga nakakasama din po natin. So, yung ano po namin doon, paano mo mapapakita is, yung isa lang yung mithiin nyo na kahit iba't iba yung religion nyo is yung pagtulong sa kapwa at yung hindi kayo nakakaapak ng ibang tao. So, yun yung ano doon. Tapos, so tayo lahat po is tao lang na nakakapanghusga po ng ibang tao. Pero lahat din po tayo ay may kabutihan din po. Di ba po? So, yun lang po yung pinaka-ano po ng ano po namin. Yun po. Amen. So maraming salamat po. Your people have grown weary of living in confusion. When we will realize that neither heaven is at peace. When we realize if there's one more thing I ask of you, Lord, it would be peace. Be on your mind.
as gentle as your children, all around, all around, all around. Amen. So ngayon po, darating po tayo sa ating announcement. So magkakaroon po ng 2 masses dito po sa Nativity. Pero much better po kung umatid po kayo sa kanya-kanya pong parokya. Po para maging visible po tayo sa ating own church. So yun lamang po. Muli, March 5, Ash Wednesday, no prayer gathering. Pilgrimage po. Announcement po for pilgrimage. So magkakaroon po ng 2 masses dito po sa Nativity. Pero much better po kung umatid po kayo sa kanya-kanya pong parokya. Po para maging visible po tayo sa ating own church. So yun lamang po. Muli, March 5, Ash Wednesday, no prayer gathering.